na akong pakialam sa dahilan niya. Saka ano pa bang magiging dahilan? Gusto niyang mabuhay kahit kapalit nun ay sariling dugo ng anak niya. Huwag niyong pababayaan ang pag-ama ko. Malagi ako nasa likod ninyo. Kailangan ko lang umalis bago lumala ang lahat. Oras na para palayain ang iyong asawa, Dodong. Heto na ang huling gabing pinakahihintay ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ako sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Nais ko lamang ibahagi ang aking naging karanasan, mga ilang taon na rin ang nakaraan. Para maunawaan nyo ang lahat, ako nga pala si Totoy at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po, Tio Dodong. Kamusta na po kayo? Oh, Totoy. Aba. Maayos naman ako, oy. May kasama ka pala. Oo nga po pala. Kaibigan ko po si Otep. Otep, si Tio Dodong. Ito pala yung kinikwento ko sa'yo. Magandang gabi po sa inyo, Mang Dodong. Pasok kayo. Grabe, parang hindi nagbago tong lugar ninyo, Tio Dodong Tahimik pa rin sa kasariwa ang simoy ng hangin. Tama ka dyan, Iyo. Kaya nga gusto ko talaga dito at ayaw ko umalis sa lugar na to kahit anong pilit ng pamilya ko. Kuya Totoy, nandito ka pala! O Jelay! Laki mo na! Lumaki na nga po ako pero ikaw hindi. Balo ko tong batang to Pero Kuya Totoy, alam niyo ba tuwing alas 11 ng gabi, may nagpaparamdam sa akin. Ha? Bumibisita? Sino naman yun, Jelay? Multo ba? Isang babae, Kuya Totoy. Hindi ko nakikita yung mukha niya pero kinakantahan niya ako. Tapos yung boses niya, sobrang pamilyar. Hindi ko lang tanda kung saan ko narinig. Jelay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, guni-guni mo lang yun. Patay na ang nanay mo. Tio, baka naman talaga nagpapakita ang nanay ni Jelay. Kahit sabihin pa natin multo na siya. Walang multo, ano ka ba, Totoy? Kung sino man yung nagpapakita sa'yo, Jelay, hindi yun ang nanay mo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na yun. Napatahimik ako sa sinabi ni Tio. Kita sa mga mata niya yung galit na matagal nang kinikimkim, parang apoy na ayaw palamigin ng panahon. Si Jelay naman nakayuko lang, tahimik habang nilalaro ang teddy bear na hawak niya. Habang nakatingin ako sa kanila, ramdam ko na may mas malalim na sugat sa pamilya nila, isang sugat na hindi kayang pagalingin kahit sa haba pa ng panahon. Lumabas na muna ako ng bahay nila. Malamig ang hangin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman kong may nagmamasid sa akin. Kuya Totoy, kuya huwag ka lalayo ha. Pag sumapit ang alas 12, lalamig na naman. Tsaka hindi po yun normal na lamig lang. Alam mo, bilib ako sa'yo. Ang tapang mo kasi, kung ako yan, baka nahimatay na ako kaya magsisigaw na ako kapag may anino ako nakita sa labas ng bintana ko. Hindi naman siya nakakatakot kuya Sa tingin ko nga malungkot siya. Wala siguro siya mga kaibigan. Tsaka parang gusto niya akong makausap Jelay, naalala mo pa ba yung boses ng nanay mo? Medyo hindi ko nang tanda Pero pamilyar po sa akin. At yun yung boses na naririnig ko gabi-gabi. Kung ganun, kailangan nating malaman kung bakit siya nagpapakita sa'yo. Hindi lahat ng multo masama. Minsan, dala lang ng pagmamahal kaya sila nagpapakita. Hindi nyo na kailangang alamin pa. Ay nako, sa oras na makita ko ulit yung anino na yan, ako na mismo ang tatapos sa kanya. Tiyo, baka naman pwede nyo pong pag-isipan muna. Wala namang masama kung makikilala muna natin kung sino talaga yung nagpapakita sa anak ninyo. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang kong yon para harapin si Tiyong Dodong.
Pero sa tono ni Tio, ramdam ko ang bigat na dinadala niya. Pilit lang siyang nagpapakatatag. Ang alam ko, ang asawa niya na si Chang Trix. Matagal nang patay. Yun ang ibinalita nila noon. Pero hanggang ngayon, hindi namin alam kung saan siya inilibing. Kinagabihan, nagpa siya akong manatili sa sala. Ayokong matulog. Gusto kong makita kung totoo nga ang sinasabi ni Jelay. Samantalang si Otep kanina pa humihilik at mahimbing ang tulog niya. Kuya Totoy, gising ka pa ba? Oo, Jelay. Bakit? Teka, may nangyari ba? Narinig mo pa yun? May kumakanta eh. Oo nga no. Parang may kumakanta ng lalabay. Ang lamig ng boses Natatakot tuloy ako. Sabi ko na nga ba siya yun eh. Sila na yung kumakanta, Kuya Totoy. Ano ba, hindi mo siya nanay, Jelay? Matagal na patay ang nanay mo. Tio, sandali o, tingnan mo. May anino sa labas. Lumabas ka! Huwag mong guluhin ang anak ko! Umalis ka na dito kung sino ka mang hayop ka! Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga panahong yon. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anino ng babae, mahaba ang buhok, nakaputing damit, at umiiyak habang kumakanta. Hindi nakakatakot ang mukha niya, pero ramdam kong hindi siya simpleng nilalang lang. Sumisigaw si Tio habang si Jelay naman ay umiiyak. Tinatawag na nanay ang babae. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko, hindi makagalaw. Hindi makapagsalita dahil sa mga nangyayari. Bakit ka ba na dito, Trex? Hindi pa sapat ang nangyari noon? Dodong, hindi ako bumalik para manakit. Bumalik ako kasi hindi mo ako pinakinggan noon. Tio, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan po kasi ako Hindi ko gustong maging ganito. Pumayag akong umalis noon para mabuhay ng normal si Jelay. Pero hindi ko pala kaya, Dodong. Nanay! Nanay ko po talaga si nanay! Anak, patawarin mo ko. Pero hindi siya ang nanay mo. Ang gusto ko lang, maramdaman ulit ang yakap ng anak ko. Yun lang naman. Ano ba nangyari dito, Totoy? Isang pamilya na kailangang mabuo, Otep. Ay. Hindi ko akalaing magiging saksi ako sa ganitong eksena ng isang pamilya. Muling nagtagpo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gustong tumakbo ni Jelay papalapit sa babaeng nasa pa namin, pero pinigilan siya ni Chong Dodong. Nagpumiglas ang pinsan ko, umiiyak habang tinatawag ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang segundo, naglaho si Chang Trix. Iniwan niya ang amoy ng sampagita sa paligid, parang paalala na totoo ngang nandun siya. Matulog na kayo. Kuya Totoy, sa tingin mo, makikita ko pa ba siya ulit? Hindi ko rin alam, Jelay. Hindi ko hawak ang isipan ng babaeng yun. Pero sa bawat gabi na maririnig mo yung kanta niya, baka nandyan lang yan sa tabi-tabi, binabantayan ka. Simula ngayon, hindi mo na siya dapat marinig pa. Patay na ang nanay mo, yan ang totoo. Sana naman pakinggan mo ko, anak. Tiyong, bakit hindi nyo na lang sabihin ang totoo sa bata? Kawawa naman ho siya Wala kang alam, Totoy. Kaya sana, huwag ka nang mangialam. Hindi naman po sana nangihimasok ako, Tiyong. Kaya lang kasi, Jelay, ipagdasal mo na lang sa Panginoon na sana makita mo pa ang nanay mo. Salamat, Kuya Totoy. Kala ko talaga panaginip lang si nanay Minsan, Jelay, hindi kailangan ng mata para makita ang totoo. Ang puso natin, yun ang nakakakita ng katotohanan. Ay nako, wala talaga akong maintindihan sa inyo. Matulog na gala tayo. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ko.
Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ko. Malinaw na ipinagkakait ni Chong Dodong ang karapatan ni Chang Trix kay Jelay. Pero ang pag-ibig ng isang ina, hindi kailanman mawawala. Sa bawat hampas ng hangin sa likod ng bulubundukin, naririnig ko pa rin ang himig ng awit na pampatulog. Noon ko lang naramdaman, iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kahit ano pang mangyari, gagawin niya ang lahat. Makasama lang ang kanyang anak. Ay, hindi ko akalain na ganito kalakas ang luha ng engkanto. Mabuti na lang at mabait ako. Kaya ako nabiyayaan ng ganito. Aba. Peke lang yan ah. Saan mo ba ginagamit? Paano makakatulong sa iyo yan? Hindi ka naman marunong magsalita ng pang-engkanto ah. Hindi yan peke, Kuya Otep. Panira ka lang talaga eh. Alam kong makakatulong yan para malaman ko kung nasan si nanay. Oo, huwag kayong mag-away. Saka Otep, tama naman si Jelay eh. Ang luha ng engkanto ay nagpapakita ng katotohanan. Isang patak lang nito, makikita natin kung bakit umalis si Chang Trix at kung bakit galit si Chong sa kanya. Dito natin malalaman ang lahat. Aba talagang naniniwala kayo dyan ah. Siguro ang makapangyarihan yan pero naniniwala pa rin ako sa to see is to believe. Patunayan mo sa amin na totoo nga ang luha ng engkanto na hawak mo, Totoy. Kuya Totoy, totoo bang makikita natin si Nanay Trix gamit yan? Oo, pero may hangganan, Jelay. 3 beses lang pwede gamitin to. Kapag sumobra ka ng 3 beses, kasinungalingan ang ipapakita nito. Paano kung magamit mo ng 4 na beses? Baka bigla na lang lumabas yung impostor na Nanay Trix ni Jelay na yan. Kuya Otep, magpapakita lang ho yung sinabi, wala hong lalabas. Ay, ang mas mabuti pa, punta na lang natin si Lola Ningning. Kailangan natin humingi ng tulong sa kanya. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ni Lola Ningning, ramdam ko ang bigat ng boteng nakasabit sa liig ko. Hindi yun isang normal na bagay. Para bang may gustong lumabas mula sa sisidlan. Nakikita ko ang pagkasabik sa mukha ni Jelay. Pero sa likod ng ngiti niya, alam kong natatakot din siya. Katulad ko. Natatakot ako na ang katotohanang hinahanap namin ay siyang magiging dahilan ng panibagong sakit. Magandang araw ho, Lola Ningning. Dyan na pala kayo, Totoy. Ikaw na ba yan? Mano po, Lola. Oo, ako na ho ito. Gumawa po na ho ba ako sa paningin ninyo? Aba namang bata ka, lumaki ka na't yumabang pa. Teka lang, mabuti naman at hindi kayo natakot sa mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin. Si Lola naman oh. Gwapo ako, hindi mayabang. Saka kilala ko po kayo la, kaya hindi ako matatakot. Siya nga pala, ito si Jelay, pinsan ko. At yung kaibigan ko naman, si Otep. Siya nga pala, ito yung sinasabi kong magaling na babaylan dito sa baryo. Totoy, alam kong hindi ka nagpunta rito para kumustahin ako. Ano bang kailangan mo? Lola, nandito kasi kami dahil gusto naming malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala at pagalis ni Chang Trix gamit ang luha ng engkanto. May hawak ka ng luha ng engkanto? Meron po, Lola. Ibinigay po sa akin ng isang engkanto nung niligtas ko siya. Kailangan namin malaman ni Jelay ang lahat eh. Ikaw pala ang anak ni Trix. Ang mga mata mo, katulad ng kanya, may liwanag pero nagtatago ang kadiliman. Ho? Anong ibig niyong sabihin? May kakaiba ba sa akin? Talagang wala kang alam sa pinagmulan mo, Jelay. Halina kayo sa loob at tingnan natin ang katotohanan gusto niyong malaman. Ito po yung luha ng engkanto, Lola. Kailangan po namin ang gabay ninyo kung paano gagamitin ng tama ito eh. Alam mo, hiho, bihira lang ang nagmamayari niyan. Pero tandaan mo ang katotohanan ay hindi laging nakagagaan ng pakiramdam. Minsan ito pa ang sisira sa iyo. Lahat kami natahimik dahil sa sinabi ni Lola Ningning. Kahit ang mga ibon sa kalangitan natigil sa pag-awit. Ramdam kong may alam si Lola Ningning na hindi niya sinasabi sa amin.
At habang pinagmamasdan ko ang luha ng engkanto sa palad niya, napansin kong kumikislap yun tuwing binabanggit ang pangalan ni Chang Trix, para bang gusto nitong magsalita. Grabe, ang daming anting-anting dito. Parang souvenir shop ng mga sinaunang tao, no? Ang iba dyan, totoong anting-anting. Ang iba naman, panakot lang sa mga chismosa gaya mo. Pero minsan, nagiging totoo din. Ano? Diyos ko, nakakatakot naman ho. Makaupo na nga lang ho, baka mamaya maging semento pa ako eh. Lola, paano po namin malalaman kung totoo yung pinapakita ng luha ng mga engkanto? Kapag nagsimula kang makakita ng sarili mong anino at umiiyak ito, isa yun sa mga tanda na nagsisinungaling na ang luha ng engkanto. Kuya Totoy, gagamitin pa ba natin yan? Oo, Jelay. Kahit masakit ang katotohanan, kailangan mong tanggapin dahil mas masakit mabuhay sa kasinungalingan. Talagang masakit ang katotohanan. Katulad ng katotohanan na wala nang magkakagusto sa akin dahil sa taba ko. Natumbok niyo, Kuya Otep. Grabe ka talaga, Jelay, ah. Medyo natawa ako sa biro ni Jelay kay Otep, pero biglang bumalik ang kaba sa dibdib ko habang sinisimula na ni Lola Ningning ang ritual. Umiikot ang usok ng insenso at parang lumalabo ang paligid. Ipinatak niya ang luha ng engkanto sa isang batya ng tubig, sabay inusal ang isang dasal. Unti-unting lumitaw ang mukha ni Chang Trix. Malungkot ang mga mata, maputla ang mukha, pero alam kong buhay pa siya. Hindi bilang aswang, kundi bilang isang inang lumayo para maprotektahan ang anak. Nay! Alam kong hindi kayo masamang tao. Sabi ko na nga ba eh. Kayo nga nanay ko. Tama ako. Tama ako. Kayo nga po yung nanay ko. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero kailangan kong lumayo para sa kaligtasan mo. Lagi mong tandaan mahal na mahal kita at sana maniwala kang hindi ako masamang nilalang. Opo, Nay. Hindi po ako maliniwala sa kanila. Pangako po yan, Nay. Lola Ningning, totoo ba to? Totoong nakikita namin siya? Totoo yan, iho. Pero ito na ang huling pagkakataong magpapakita yan ng katotohanan. Pag ginamit mo ulit ang luha, kasinungalingan ang makikita mo. Ibig sabihin, kung gusto natin makita ulit ang nanay ni Jelay, baka hindi na siya magpakita. Tama ka, Otep. At baka pati si Jelay. Madami sa ilusyon na pinapakita ng luha ng engkanto. Nay, huwag niyo akong iwan pa kayo sa Nay. Anak, pasensya na pero hindi pwede. Masaya akong makilala mo ko. Pero Nay! Nay! Nay, huwag niyo akong iwan! Nay! Shh, tahan na, Jelay. Hindi magiging masaya ang nanay mo kapag kaganyan ka. Saka baka magalit si Chong Dodong kapag nalaman niyang ginawa natin to, kaya tara na. Hindi ko na siya papakawalan, Kuya Totoy. Kahit anong mangyari. Doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang mga salitang binitiwan ni Lola Ningning. Ang luha ng engkanto, parang pag-ibig kapag nasobrahan, nagiging delusyon na lang ang nakikita. Nakita kong yumakap si Jelay sa imahe ng kanyang ina, pero unti-unti itong naglaho hanggang tuluyan na ngang maglaho. Naiwan ang amoy ng sampagita at sa tingin ko, yun ang paboritong bulaklak ni Chang Trix. Totoy, tapos na ba? Iba rin pakiramdam ko parang hindi ako mapakali. Oo, ito na, tapos na. Pero may parte talaga sa akin na nagsasabing, hindi ito ang huling beses na makikita natin si Chang Trix. Kinakabahan ako sa gagawin ni Jelay. Basta alam kong totoo si nanay at mahal niya ako. Kaya gagawin ko lahat para makasama ko siya ulit kahit pa nga tumutol si tatay. Jelay,
Huwag kang magpapadalos-dalos sa mga desisyon mo. Bata ka pa at wala ka pang alam sa mga nangyari noon. Tandaan nyo, ang katotohanan minsan mas mabigat kaysa kasinungalingan. Pero sa huli yun lang ang magpapalaya sa inyo. Kung ganun, siguro sapat na yung isang beses natin ginamit ang luha ng engkanto para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong ina, Jelay. Ayokong nakikita kitang nasasaktan. Pero siguro sapat na rin to. At dapat ka na makinig kay Tiyong Dodong. Dahil tapos na pala ang lahat, tara na. Mag-inuman na tayo, ayain natin si Mang Dodong. Hindi uminom si tatay, no? Saka bakit hindi ikaw na lang ang magpabili ng alak sa duwende, Kuya Otep? Tama na nga yung bangayan ninyong dalawa. Lola, maraming salamat ho sa pagtulong ninyo sa amin, ha. Sa susunod po ulit. Walang problema, iho. Kapag may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Papalubog na ang araw nang makaalis kami. Hindi ko alam kung tama nga bang ginawa ko na ipakita kay Jelay ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Pero ramdam ko, naging masaya siya at nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Payapa ang ihip ng hangin. Tila nagbubulong ng katahimikan, ngunit may agam-agam ako dahil nakikita ko sa mga mata ni Jelay na hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang buong katotohanan. Pagkatapos kumain ng hapunan, sinundan ko si Tiyong Dodong sa labas ng bahay para kausapin. Tiyong, pwede ba tayo mag-usap saglit? Opo lang to kay Jelay at kay Chang Trix. Ay, wala na tayo dapat pag-usapan yan, Totoy. Matagal na yung nangyari. Kaya sana wag mo nang ungkatin pa dahil nakalimutan ko na rin. Alam ko naman ho na ayaw nyo lang balikan ang nakaraan, Chong. Pero paano na si Jelay? Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Naapektuhan na nga rin ako saka hindi mo rin naman yata matatago sa kanya ng matagal yun eh. Hindi mo naiintindihan, Totoy. Aswang ang nanay ng batang yun. Munti ka na nga siya patayin ni Trix noon eh. Paano ko ipapaliwanag yun sa anak ko, ha? Na halos maging hapuna na siya ng sarili niyang ina. Pero, Chong, ipaintindi niyo ho kay Jelay. Baka may dahilan siya kung bakit niya nagawa yun. Hindi mo ba naisip yun kahit minsan? Wala na akong pakialam sa dahilan niya. Saka ano pa bang magiging dahilan? Kung gutom siya sa laman, Totoy. Gusto niyang mabuhay kahit kapalit nun ay sariling dugo ng anak niya. Totoo po ba yun, Tay? Ha? Aswang si nanay? Anak, hindi mo kailangang marinig ang katotohanan na yun. Mas mabuti pang wala kang alam. Gusto ko marinig yung katotohanan, Tay. Gusto ko malaman kung bakit niyo ako nilayo sa kanya. Jelay, huwag mong sigawan ng tatay mo. Kumalma ka lang muna, ha? Naramdaman kong bumigat ang hangin sa pagitan nilang mag-ama. Para bang bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay may kasamang punyal na unti-unting sumusugat sa kanila. Gusto kong tumulong, pero mas lalo kong naintindihan kung gaano kabigat para kay Tiyong Dodong ang itago ang katotohanan. Ang mga mata ni Jelay, puno ng tanong at galit para sa kanyang ama. Naawa ko sa kanilang dalawa. Oo, anak. Aswang ang nanay mo. Pero bago mo siya husgahan, tandaan mo na minahal ko siya. Nagmahal ako ng halimaw at hindi ko yun ikinahihiya. Kung minahal niyo si nanay, bakit mo siya iniwan? Bakit niyo ako nilayo sa kanya? Bakit hindi niyo siya matanggap kung ano siya? Hindi ba mas masaway pa kayo sa kanya, Tay? Dahil gusto kong mabuhay ka ng normal, anak. Malayo sa galit ng mga tao kapag nalaman nila kung ano ka. Kung hindi kita nilayo noon, makapatay ka na ngayon. Chong, baka naman hindi niya talaga gustong saktan si Jelay.
Hindi niyo pa naman nalalaman ang dahilan niya, di ba? At saka, di ba, hindi niyo pinakinggan ang paliwanag niya noon? May mga bagay kang hindi mo dapat pakialaman, Totoy. Huwag mo nang palalimin pa ang mga nangyayari noon sa pamilya namin. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang lahat ng mga nakita at narinig mo rito. Ayoko na ng ganito, Tay. Kung hindi niyo sasabihin ng totoo, ako mismo ang hanap ng totoo tungkol sa nangyari nun. Huwag mong gagawin yan, Jelay. Delikado. Tama na ho! Ilang taon niyo din tinago sa akin lahat, Tay. Gusto ko na malaman lahat kahit pa yung pinakamasakit na katotohanan. At umalis si Jelay habang pinapahid ang luha sa pisngi. Kahit umiiyak siya, alam kong matatag siya. Parang apoy na ayaw patayin ng hangin. Wala akong nagawa kundi sundan siya ng tingin. Si Chong Dodong naman nanatiling nakaupo. Nanginginig ang balikat habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Ang mga kaluskos ng dahon sa paligid, parang mga boses ng nakaraan na ayaw manahimik. Ang nagawa ko lang noon ay yakapin siya. Kinabukasan, isinama ako ni Jelay sa ilalim ng lumang ipil-ipil. Naupo siya sa malaking ugat ng puno. Tahimik, tila may gustong sabihin. Kuya Totoy, dito nagpapakita si nanay sa akin eh. Dito ko naririnig yung pagkanta niya. Sabi ni Lola Ningning, minsan daw dito siya nag-iwan ng amoy ng sampagita. Alam mo, Jelay, kung tutusin, normal lang naman na maghalit ka eh. Pero wag naman sa tatay mo. Ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Pero baka ang paghahanap mo, hindi lang sagot ang gusto mong makuha. Baka gusto mong ibigay ang kapatawaran sa kanya. Kung totoo yung sinabi ni tatay, paano ko siya patatawarin kung hindi ko pang alam kung bakit niya yung ginawa sa akin eh? Yung pangiiwan niya ba? Aba. Mukhang may dalawang nilalang na naligaw dito ah. Anong ginagawa niyo rito sa ilalim ng puno ng mga alaala, ha? Lolo Pipo? Akala ko matagal na kayong patay. Tagal na nating hindi nagkikita. Nung umalis ako, wala na kayo. Mabuti naman ho at buhay pa kayo. Kita mo nga ang boy pa oh. Ano ba gusto mo? Patayin mo siya? Pwede ba? Kung wala kang matinong sasabihin, manahimik ka na lang. Kasi naman, madalas na rin ako lumalabas. Alam mo naman, marami pwedeng mangyari kapag lumabas ka ng lungga mo. Lolo, totoo bang dito nagpapakita si Nanay Trix? Oh, Jelay. Tanda naman. Excited masyado eh. Shh! Huwag nga kayong maingay dyan. Medyo nagiba ang ihip ng hangin nang marinig ni Lolo Pipo ang pangalan ni Chang Trix. Napansin ko ang biglang paglungkot sa mga mata niya. Parang may alaala siyang pilit na nililimot. Hindi ko alam kung dahil matanda na siya o dahil may alam siya tungkol sa mga nangyari noon. Yun ang dapat kong malaman. Si Trix, matagal ko na siya kilala. Bago pa man siya naging asawa ni Dodong, kilala na siya na kagubatang ito. Ibig sabihin niyo, Lolo, alam niyo na kung anong nilalang siya? Hindi mo kailangan ng luha ng engkanto para malaman ang pagkatao niya, iyo. Ang aswang ay nararamdaman ng kapwa aswang, iyo. Ibig niyo sabihin, kayo din ay... Tama ka. Isa rin akong aswang, iya. Pero tandaan mo ito, hindi kasalanan ang pagiging aswang. Ang kasalanan ay kung gagamitin mo ito sa kasamaan. Di Lolo, totoo palang hindi lahat ng aswang ay masama, tama ba? Iyo. Mas marami pang halimaw sa mga taong akala mo ay banal. Sila ang magagaling na artista na tinatago ang pagiging masama sa matamis ng ngiti. Kaya pala, kakaiba ang nararamdaman ko sa inyo eh. Dahil magkatulad tayo. Hindi ako nakapagsalita dahil sa bigat ng nararamdaman ko sa sinabi ni Lolo Pipo. Ang mga salitang binitiwan niya
Alam kong may nakatagong katotohanan. Si Jelay naman, hindi na umiyak pero bakas sa mukha niya ang halong gulat at pagtanggap sa kung ano siya. Unti-unti na niyang nakukuha ang mga sagot sa matagal na niyang mga tanong. Lolo, kung aswang nga ako, pwede pa ho ba akong maging normal na tao? Apo, normal ka naman eh. Ang mahalaga alam mo kung saan mo gagamitin ang pagiging iba mo. So pwede na pala tayong gumawa ng team. O di, tao at saka aswang. May panglabang kombinasyon na yan ha. Hindi ho yun nakakatawa, Kuya Totoy. Pero salamat kasi hindi niyo ako tinitingnan bilang aswang. Halimo ka man o hindi, pinsan pa rin kita. O pero promise ha, pag nagutom ka, huwag mo ko kakainin. Bakit di mo siya subukan gawing adobo, iya? Pwede rin po. Hoy, huwag mo nga ako isali ha. Si Totoy na lang kainin mo. Napatingin ako kay Jelay. Sa mga mata niya, may kumikislap na kakaibang liwanag. Parang apoy na unti-unting nagigising sa dilim. Nagsisimula ng dumilim ang kalangitan at ang ipil-ipil ay tila humuhuni sa hangin. Parang may gustong sabihin. Nung oras na yon, alam kong magsisimula na ang panibagong yugto ng pagtanggap at paghahanap ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting kumalma si Jelay. Kaya naman sa sobrang tuwa ni Chong, naghanda siya ng munting salo-salo para sa amin. Hoy, mga bata! Sinong tatalo sa akin sa Papitin Dance Challenge? Dapat siguro bigyan natin ng Pabibo Award si Tio Dodong. Siya na yata yung pinakamasaya rito eh. Pero okay lang, at least masaya siya. At masaya na rin si Jelay. Grabe, si tatay talaga oh. Parang walang kapaguran. Parang siyang batang nakawala sa kwadra eh. Ganito dapat ang isang pamilya. Maingay, masaya at puno pa rin ang pagbabahalan. Kahit maraming problema, basta't magkakasama, magiging masaya pa rin tayo. Hoy, aba, huwag niyo namang ubusin yung lechon para yun sa mga hindi pa kumakain, no? Kuya Totoy, ikaw talaga yung unang sospek kapag naubos yung balat niya, ha? Hindi ako yung Jelay ha. Si Ote pang umubos niya no. Oh, may ebidensya pa, tingnan mo. May balat ng lechon pa sa pisngi niya. Uy, fake news yan ha. Walang balat ng lechon sa pisngi ko. Sobrang saya ng araw na yon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ulit kasaya si Jelay. Dati tahimik lang siya at umiiyak kapag naaalala ang kanyang ina pero ngayon tumatawa na siya, kumakanta at nagkukwento pa. Ang daming pagkain sa mesa. May adobo, pansit, lumpia, lechon at yung espesyal na buko salad na gawa namin ni Otep. Kahit simple lang ang handaan, ramdam mo yung init ng pamilya. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong klaseng saya. Uy, Kuya Totoy, turo mo naman akong kantahin yung paborito mong kanta. Yung lagi yung pinapatugtog tuwing in love ka. Wala, paano mo nalaman yung Jelay? Alam ko na kung sino nagsabi sa'yo niyan. Mamaya ka talaga sa akin, Otep. Ang bilis mo namang makahula, Kuya. Sige na, pumunta na kayo at papalakpakan ko kayo. Supporter niyo ako, Totoy at Jelay. Tatay naman, oh. Baka naman mamaya umulan dahil sa basag na boses ni Kuya Totoy. Ang ganda kayo ng boses ko, no? O, sige, kakantayin na natin para matapos na. Pero may isang kondisyon, ha? Kung pumiyok ka, hugasan mo yung plato ng buong linggo. Sige, Kuya Totoy. Pero kung ikaw ang pumiyok, ikaw mag-aalaga ng manok ni tatay buong linggo, ah. Oo ba? O, simulan na natin to, ha? Habang kumakanta kami ni Jelay, dama ko ang kakaibang lambing sa boses niya. May halong saya at lungkot, yung tipong may ngiti na may kwento sa likod. Sa bawat nota, para bang tinatanggal niya lahat ng sakit at takot na
matagal niyang kinimkim sa puso niya. Nang matapos, napatingin siya sa akin. Tapos ngumiti lang. Hindi niya na kailangan magsalita. Sapat na yung tingin niya para maramdaman kong lumalakas na ulit ang loob niya. Oh, hindi ba tapos ang kasiyahan ha? May palaro pa tayo. Ang unang laro ay hulaan ang ulam gamit ang pangamoy. Ano, game? Aba, sige. Pagaling ako sa ulaan. Ako na mauna, ha? Sige, ito ang unang ulam. Amoy mo na, tay. Sabihin mo kung anong ulam yan. Parang tinolang may halong gas. Mali! Sinigang na baboy yan o, Ibang Dodong! Grabe naman ho kayo na may halong gas. Ano yan? Susunugin? Dodong, kung yan ang lasa ng tinola mo, hindi na ako kakain sa bahay mo kahit malibre. O kuya, ikaw naman ang hula. Galingan mo ha, talunin mo si tatay. Okay, sige. Takpan mo na yung mata ko. Ito kuya, alam mo kung anong ulam yan? Lechon! Tama! Ang galing mo kuya. O paano ba yan, tay? Talo ka. Nagtawanan na lang kami sa naging reaksyon ni Chong Dodong. Ang tawanan, ang halakhakan, ang sigawan ng mga bata. Lahat ng yon nakakagaan sa damdamin. Napalitan ng pag-asa ang puso ko na malalaman din ni Jelay ang lahat ng gusto niyang malaman. Kaya kung may tutulong man ako sa kanya, gagawin ko. Dahil naawa ko sa pinsan kong ang tanging hiling ay makasama at makilala ang kanyang ina. Kuya, alam mo minsan naiisip ko, baka may dahilan kung bakit ako ganito. Baka may rason si nanay kung bakit mas pinili niyang iwan ako kesa ipaglaban ang karapatan niya bilang nanay ko. May iba't ibang dahilan ng mga tao, Jelay. Saka siguro dahil may mabuti kang puso na hindi nakikita ng iba. Minsan, kailangan mong pumasok sa dilim na bahagi ng buhay mo para lumabas ang tunay mong kinang. Nox naman. Kakaiba ka na magsalita. Ano na, Toy? Binyagan na ba kita? Ikaw talaga, ote po. Ang papangit minsan ng mga banat mo. Umaya ka nga sa akin, Maginoo, saka mabait. Patingin nga ng mukha na Maginoo at mabait. Huwag mo nang asahan yan, Kuya Otep. Wala siya nun. Talaga nagkakasiyahan kayo, ano? Nakakatawang makita na nakalimutan niyo sandali ang inyong mga problema. Okay. Kaya nga inahanda ko ng salo-salo na to para makalimutan na nila na kahit pansamantala ang mga pinagdadaanan namin. Malapit na malaking laban, Dodong. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Habang nagtatawanan sila, napaisip ako. Ganun pala ang tunay na pamilya. Yung kahit anong nilalang ka pa, may lugar ka pa rin sa mga puso nila. Wala nang takot o pagdududa. Puro pagtanggap at pagmamahal na lang ang natira. At yun ang pinaka kailangan namin. Okay. Huling kanta na to bago matapos ang gabi. Ako na lang kakakanta. Lechon ng pag-ibig. Lechon ng pag-ibig. Anong kanta naman yan, Otep? Ang puso mo'y parang lechon. Minsan malutong, minsan masakit nguyain. Grabe! Yun na siguro yung pinakamalutong na linya ngayong gabi, Kuya Otep. Pero totoo, minsan ganyan talaga ang pag-ibig. Masarap pero may kaagapay na sakit. Oh. Basta tandaan ninyo, mga anak, na mas masarap ang buhay kapag marunong kang tumawa kahit may problema. At kapag marunong ka magmahal, kahit natakot ka masaktan. Salamat po sa inyong lahat. Ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Habang lumalalim ang gabi, nakahilig si Jelay sa upuan. Pagod pero masaya. Ang mga ilaw ng bumbilya, pumikislap sa ere na parang mga bituin. May musika pa rin sa paligid, halakhakan at kantahan. Sa gitna ng lahat ng yon, napangiti ako. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita si Jelay bilang isang
kalahating aswang, kundi bilang isang taong natutong magmahal at tanggapin ang sarili. Sana bukas ganito pa rin masaya at walang problema. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang ingay. Kaya agad ako napabangon. Nagulat ako nang makita ko si Jelay. Kumakain ng hilaw na karne ng manok. Uy, Jelay! Anong ginagawa mo sa kusina ng 10 oras ng gabi? Sandali, ano yung nasa kamay mo? Manok? Yung mainit. Masarap. Gusto ko pa yung ilaw na karne. Jelay! Uy! Jelay, gising! Hindi tama yung ginagawa mo. Hindi ka dapat makain ng hilaw na karne. Kuya, bakit ang sarap ng amoy mo? Para kang karne. Gusto kitang kagatin, kuya. Teka lang. Huwag ka lalapit sa akin. Jelay, gumising ka! Hindi ikaw yan! Anak, tama na! Huwag mo hayaang lamunin ka ng pagiging aswang mo! Tay, tulungan mo ko. Ayoko maging halimaw. Tay. Nagsimula na ang pagbabago. Kailangan na natin pumili. Iligtas siya o tapusin si Jelay bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang makita si Jelay na nilalamon ng sarili niyang sumpa o ang marinig ang hagulgol ni Chong Dodong habang niyayakap ang anak niyang unti-unting nagiging halimaw. Ang amoy ng hilaw na karne at dugo na natili sa hangin. Mabigat, nakakasulasok, parang paalala na hindi ito panaginip. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko ako mismo ang susunod na kakainin. Agad naming pinuntahan si Lola Ningning. Ang tanging nasa isip namin, maligtas si Jelay bago tuluyang mawala ang katauhan niya. Lola Ningning, kung may paraan pa para mapigilan ang pagiging aswang ni Jelay, gagawin ko. Kahit pa kaluluwa ko pa maging kapalit, ibalik niyo lang ho sa normal ang anak ko. Hindi natin mapipigilan ang pagka-aswang niya. Nasa dugo niya yun. Siya lang ang makapipigil sa pagiging halimaw niya. Kaya ang tanong, alin ang mananaig? Ang pagiging tao niya o ang pagiging aswang niya? Kahit sana konting tsansa lang, Lola. Gawin ho natin. Yung nanay niya, si Chang Trix. Ilang beses ko nang naramdaman na nandito siya. Parang binabantayan tayo. At saka hawak ko pa yung luha ng engkanto. Baka matulungan tayo. Nay, ayoko na kumaging kanto. Inuman niyo po ako, Nay. Nay. Anak, kung alam mo na, kahit halimaw ka pa, ikaw pa rin ang nag-iisang anak ko. Mahal na mahal kita. Bukas ng umaga, dadalhin natin siya sa ilog ng alon-alon. Doon ko malalaman kung mas mananaig ba ang pagiging tao niya kaysa ang pagiging halimaw. Kung yan ang kailangan natin gawin, susuportahan mo kita. At sasama rin ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano pa man ang mangyari. Huwag mong kalimutan, iho, na ang kabayanihan ay minsang nagsisimula sa kabaliwan. Ang bilis ng oras at ng gabing yon, ang dami nang nangyari. Pero sa gabing yon, bawat segundo ay mabigat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa kalagayan ng pinsan ko. Nakatingin ako kay Jelay habang tulog siya. Pawis na pawis. Parang nilalabanan ng sarili. Lahat tayo ay may halimaw na itinatago. Pero sana hindi tuluyang lamunin ng halimaw ang puso't isipan ni Jelay. Kinabukasan nga, nagpunta kami sa ilog. Kinarga ni Chong ang anak. Anak, hawakan mo ang kamay ko. Huwag ka matatakot ha. Lumabang ka lang. Tay, baka hindi na ako makabalik. Natatakot po ako. Kung sakaling hindi ka makabalik,
sisiguraduhin namin na hindi ka namin makakalimutan. Pero bago yan, ipaglalaban ka muna namin, Jelay. Kuya Totoy, salamat ha. Kahit nakita mo kung ganito, nandyan ka pa rin sa amin ni tatay. Hindi mo kami iniwan. Iba talaga kapag pamilya, nagdadamayan at nagtutulungan. Tama na yan. Kailangan muna niyong manahimik. Makinig kayo sa akin. Ang tubig na ito, hindi lang naghuhugas ng kasalanan, kundi naglalantad din ng katotohanan. Kung gano'n, handa na kami. Oo, mga ninuno, pakinggan niyo kami. Kung may pag-asa pa ang batang ito, iligtas niyo siya sa pagkahalimaw na nananalaytay sa dugo niya. Naglipit. Parang may umayakap sa akin. Ang ilog, parang salamin ay pinapakita kung sino ka talaga. Nakita kong lumabog si Jelay pero imbis na matakot, kapayapaan ang gumapang sa paligid. Ang mga dahon sa tubig, dahan-dahang umiikot sa kanya. At doon ko narinig ang boses ni Chang Trix. Malamig pero puno ng pagmamahal para sa anak. Jelay, anak ko. Huwag mong hayaang dugo ko ang magdikta ng kapalaran mo. Tatay, gusto ko po maging tao. Gusto ko po kayong yakapin. Sana magawa niyo rin ang maging tao ng tuluyan, Nay. Hindi ako mawawala hanggat may kabutihan sa puso mo, anak. Yan ang tunay na dugo natin. Hindi ng pagiging halimaw, kundi ng pag-ibig. May kailangan lang akong tapusin para tuluyan na tayong magkasama. Trix, kung naririnig mo ako, salamat. Kahit sa ganitong paraan, nakasama ka ulit namin ang anak mo. At sana mapatawad mo pa ako sa lahat ng aking nagawa. Chong Dodong, tingnan niyo, nagliliwanag si Jelay. Pinili niya ang pagiging tao. Hindi lahat ay may ganung katapang na hangarin. Salamat o. Hindi ko na kailangan itago kung sino ko dahil alam ko sa sarili ko tao ko. Anak, mahal na mahal kita. Lagi mong tandaan yan. Huwag ka mag-alala dahil magsasama tayong muli. Para akong batang nakakita ng himala. Sa dami ng kakaibang nasaksihan ko, yon ang unang beses na nakita ko na ang liwanag mismo ang lumaban sa kadiliman. Si Chang Trix isang aswang, pero mas tao pa kaysa sa amin. Doon ko naintindihan, hindi dugo ang nagtatakda ng pagkatao, kundi kung sino ka at kung ano ang pinipili mong maging. Anak, tapos na. Hindi ka na isang halimaw. Tao ka na. Tay, salamat. Salamat din Kuya Totoy kahit na binulabog ko kayo. Pinulabog? Sige na nga, sulit naman eh. Dahil hindi ka na halimaw. At least, may mga kwento na naman ako maikikwento sa mga apo ko balang araw. Ang gabi tapos na, mga anak. Pero tandaan niyo, ang pagiging masama ay parang anino. Hindi nawawala, kundi natutulog lang. Kaya alagaan niyo ang mga sarili ninyo. Huwag na kayong mag-alala, Lola. Aalagaan namin ang aming mga sarili. Hanggang kaya ko, hindi ko hayaang bumalik ang kasamaan sa aking anak. Kuya Totoy, kapag mukha ko ng masama ulit, gisingin mo ko ha. Kahit pisilin mo pa ako ng malakas, ayos lang, hindi ako magagalit. Oo ba? Pero sa susunod, sisiguraduhin mong lutong ulam ang kakainin mo ha, hindi hilaw. O nga pala, kuya. Sa susunod, lechon na lang ulit ang papapakin ko. May paparating na kalaban kaya humanda ka, Toy. Itago mong mabuti ang luha ng engkanto. Kakampi mo ko rito. Habang papalayo kami sa ilog, tahimik lang ang paligid, pero narinig ko ang boses ni Chang Trix. Ako lang ang nakarinig sa kanya.
Kinilabutan ako. Tiningnan ko si Jelay. Nakangiti si Mang Dodong, parang nabunutan ng tinik. Bumuga ako ng hangin. Halos hindi ko alam kung ginhawa ba o kaba. Kung may susunod pang gabi ng kasamaan, handa na akong lumaban. Dahil minsan, ang liwanag hindi galing sa araw. Galing yun sa taong pinili mong pahalagahan kahit natatakot ka. Ngunit isang gabi, may sumugod na mga aswang sa bayan. Ang bilis nila, Jelay. Diyos ko, hindi ko akalain susugod pala ang mga aswang dito. Kuya, natakot ako. Kanina pa sila umikot sa bahay. Baka kunin nila ako eh. Totoy, nasa bubong yata sila. May pakpak yung isa. Ang haba at talas pa ng mga kuko. Kumalma lang kayo. Kailangan natin protektahan ang isa't isa. Kailangan nating labanan ng mga halimaw na yan. Nakahanda na ako lumaban. Nasa akin pa ang luwa ng Engkanto kaya humanda sila. Kuya, tayo mag-ingat ho kayo. Huwag aalis sa pinagtataguan mo, Jelay. Kami na bahala sa mga halimaw na to. Magsitigil kayo, Dodong. Ako na ang bahala sa kanila. Ako ang hinahanap nila. Chang Trix! Salamat ho sa tulong ninyo. Huwag niyo pababayaan ang pag-ama ko. Palagi ako nasa likod ninyo. Kailangan ko lang umalis bago lumala ang lahat. Nabingi ako sa sigaw ni Chang Trix. Ang hangin mas lalong lumamig at doon tumindig ang balahibo ko. Nakita ko siyang bumaba gamit ang mahaba niyang pakpak. May itim na dugong dumikit sa katawan niya pero hindi galing sa kanya. Galing yon sa mga nilalang na tinapos niya para maprotektahan kami. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ko ganun pala kalalim ang pagmamahal ng isang ina. Pagkatapos niya magpakita, naglaho na parang bula ang mga halimaw. Totoy, kailangan na natin pupunta kay Lolo Pipo. Siya lang ang makakatulong kay Trix para bumalik sa dati. Tiyong, sigurado ka ba? Alam mo namang hindi magagamot si Lolo Pipo eh. Aswang din siya, katulad ni Chang. Oo nga, Chong. Baka wala na rin siya magawa. Hindi niya nga kayang gawing tao yung sarili niya. Ibang aswang pa kaya? Hindi natin alam. Baka may tinatago siyang sekreto na pwedeng magpagaling kay Trix. Pero gagawin ko kahit ano para mabalik lang siya sa amin. Kahit kaluluwa ko pa ang maging kapalit. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang aming anak. Tay, wag niyo ang gagawin yan. Paano kung mawala rin kayo sa akin? Paano na lang ho ako? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ako mawawala sa'yo. Ang hirap magpakabayani kung ang kalaban mo hindi lang halimaw, kundi pati kapalaran. Kinabukasan, sinamahan ko si Chong Dodong papunta sa bahay ni Lolo Pipo. Hindi namin isinama si Jelay. Ang daay puro putik dahil nasa bundok ang tirahan niya at bawat hakbang parang hinihigop ang lakas namin. Tahimik lang si Chong pero ramdam ko ang bigat ng loob niya. Ang nagawa ko na lang ay manalangin na sana maging maayos na ang lahat sa pamilya ni na Chong. Ilang sandali pa, nakarating kami sa bahay ni Lolo Pipo. Magandang araw po, Lolo Pipo. May kailangan lang ho sana kami sa inyo. Magandang araw sa inyo. Tuloy kayo. Alam kong dahilan kung bakit kayo nandito. Lolo Pipo, tulungan mo ako iligtas ang asawa ko. Nakikiusap ako sa iyo. Tulong o kaligtasan. Magkaibang bagay yan, Dodong. Ano naman pong kapalit ang gusto ninyo, Lolo? Alam kong hindi mo kami tutulungan na walang kapalit. Matalino ka talaga, iyo. Kaya nga malapit ako sa iyo. Ang kapalit, ang katawan ng isang taong umibig sa aswa. Anong ibig niyo pong sabihin, Lolo? Huwag yan ang kailangan. Papayag ako. Chong, wag ho! Hindi niyo po alam yung pinapasok ninyo. Kung ganon, pagkatapos ng 7 gabi, bumalik ka rito, Dodong. At magiging normal na ang asawa mo. Hindi ko makakalimutan ang ngiti ni Lolo Pipo. Bigla siyang nagbago. Hindi na siya yung mabait na matandang nakilala ko.
Sa tingin ko, alam na niyang panalo na siya bago pa magsimula ang laban. Lalo na't pumayag si Chong sa gusto niya. Kitang-kita ko ang determinasyon sa mga mata ni Chong. Kung pagmamahal ngayon, yun ang klase ng pag-ibig na kayang isugal ang kaluluwa para lang mailigtas ang asawa. Ngayon nasa bahay na kami at hindi pa rin ako makapaniwala na nakipagkasundo si Chong kay Lolo Pipo. Pitong gabi, sabi ni Lolo Pipo. Pagkatapos nun, mawawala na raw ang pagiging aswang ni Aling Trix. Oo, pero sa tingin ko, may kakaiba. Nararamdaman mo ba yung hangin kanina? Mahina lang naman pero kakaiba ang lamig eh. Kuya Totoy, natatakot ako eh. Ayoko mawala ng tatay. Gusto ko maging buo kami. Huwag ka matakot, Jelay. Basta kapit lang. Matatapos din ang lahat ng to. Magtiwala at manalig ka lang sa Diyos. Salamat kuya sa pagpapatatag mo sa amin ni tatay. Ikaw lang ang naging malapit na pamilya namin eh. Paano ba naman matigas ang ulo ni Chong eh? Ayaw kasing lumipat sa kabilang bayan kaya malayo kayo sa iba nating kamag-anak. Kung sa bagay, tama ka nga dyan. Kaya sabihan mo si Chong bumalik na tayo sa bayan para sama-sama na tayo ulit. Susubukan ko siyang kausapin kapag natapos ng lahat ng to, kuya. Lumipas ang 6 na gabi. Bawat gabi may bangungot na dala. Nakaririnig kami ng mga bulong na nakatitindig balahibo. Nung 7 gabi, alam kong may mali. Ang mga kandila, hindi namin masindihan. Sa tuwing sisindihan namin, palaging iniihip ng hangin. Doon namin nakita si Lolo Pipo. May nakapaskil ng ngiti sa mga labi niya. Nanindig ang balahibo ko. Hanggang sa bigla siyang nagbago. Nagpalit anyo bilang aswang. Ito na ang huling gabing pinakahihintay ko. Oras na para palayain ang iyong asawa, Toto. Gawin mo na. Gawin mo na, Mang Pipo. Bago pa magbago ang isip ko. Huwag niyo na po ituloy! Alam ko na ang totoo! Toy! Huwag mo siya lapitan! Gusto niyo makuha ang luha ng engkanto! Uli na para pigilan niyo ako. Ang luha ng engkanto yan ang kailangan ko para buhayin muli ang lahi ng mga aswang. Hindi na kami magtatago sa gubat at mag-aasi kami naglagib sa buong baryo. Hindi mo pwede gamitin ang luha ng engkanto. Hindi mo alam kung ilang dugo na ang naghirap at nagsakripisyo para panatilihin tahimik ang baryo. Kuya Totoy, huwag mong ibigay ang gusto niya. Kunin mo na lang ako, Lolo Pipo. Kung ako ang kapalit ay tatanggapin ko. Bago pa makagalaw si Chong Dodong, hinampas ko ang batok niya gamit ang kamay ko para mawalan siya ng malay. Galit na pinagahampas ni Lolo Pipo ang kanyang pakpak. Umiiyak siya ng itim na dugo hanggang sa lumipad siya pataas at naglaho sa kadiliman. Nakita ko si Chang Trix na nakangiti. Alam kong tutulungan niya kami sa pagsugpo ng kasamaan. Nagulat kami nang may sumugod na isa pang aswang. Otep, sa kanan mo! May isa pang aswang! Sabuyan mo ng asin! Ito na! Parang nga nariginabol ng aswang kung makautos ah! Ito na ang asin mga aswang! Ah! Kuya Tay! Nagiging aswang ako! Jelay, gamitin mo ang pagiging aswang mo para matalo sila. Pero Lola, paano kung hindi ko sila kayanin? Hindi ko alam kung paano lumipad. Baka umasaktan lang kayo dahil sa akin. Kung gusto mo iligtas ang mga tao, gawin mo sa paraan na gusto mo at kaya mo. Pero ako, kakampi mo ako hanggang dulo. Hoy, maraming kalaban! Pwede bang mamaya na tayo magdramahan? Nasa kita tayo ng labanan, oo! Relax lang, Otep. Kasama mo kami sa laban. Nagpapalakas lang kami ni Jelay, di ba? Oo, Kuya Wateng. Tatapusin ko ang lahat ng aswang na haharang sa atin. Ang paligid ay napuno ng takot. Pero sa lahat, ang hinahangan ko ay si Jelay dahil kahit aswang ang anyo niya,
Nananatiling tao ang puso niya. Ang mga mata niya ay naging kulay pula, ngunit sa bawat titig nakikita ko ang tapang. Pinipigilan niya ang mga aswang na umaatake sa mga inosenteng tao kahit kapalit nito ang buhay niya. Totoy, Apo. Oras na. Gamitin mo ng luha ng engkanto bago pa makuha ni Pipot ang gusto niya at gamitin sa kasamaan. Alam mong naghahanda na siya para kunin ang boteng yan. Lola, kapag ginamit ko to, baka si Jelay mawala, di ba? Ayoko mangyari yun sa pinsan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi mawawala si Jelay kapag ginamit mo yan. Lumabas lang ang anyong aswang niya dahil sa busilak niyang pusong gustong tumulong. Toy, huwag ka na magdalawang isip na gamitin yan. Lahat sila mamamatay kung hindi mo gagawin yan. E paano si Jelay? Siyang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Gusto ko mabuo ang pamilya niya. Kuya, okay lang ako. Kung kailangan ko magsakripisyo gagawin ko para lang matigil ang away sa pagitan ng mga aswang at mga tao. Mas mabuti pa siguro ko sa paraiso na lang kami magsama-sama ng mga magulang ko. Doon hindi na pagkakaita ng karapatan si nanay na kasama ako dahil aswang siya. Huwag mo sabihin yan, Jelay. Hindi ikaw ang dapat maging kabayaran sa kapayapaan ng baryong to. Pangako, magiging buo pa rin kayo. Minsan, kuya, ang tunay na liwanag, yung handang magsakripisyo para makita ng ibang daan. Munti ko nang mabitawan ng bote. Para akong batang pinipigilan ang ulan gamit ang kamay kahit alam kong imposible. Si Jelay nakatayo sa gitna. Muling nakikipaglaban sa mga umaataking aswang. Tinutulungan siya ni na Otep at Chododong. At bahagyang kumislap ang luha ng engkanto sa kamay ko. Para bang may boses sa hangin na nagsasabing dapat ko na raw itong gamitin. Hindi ko alam kung galing yan sa bote o sa puso ko. Bigla akong nagulat nang lumabas si Lolo Pipo. Akala nyo ba tapos na? Ang luha ng engkanto na yan, hindi yan isang laruan. Kaya ako ang dapat umawak niyan. Yan ang magiging hininga ng mga aswang. Akala ko talaga mabait ka, matanda ka. Ang tanda mo na hindi ka pa rin marunong tumigil sa pagiging masama. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik ang lahi namin mga aswang. Kailangan namin mabuhay na mas matagal. Kung lahi ng kadiliman ang gusto mong buhayin, hindi ko yan papayagan kahit mamamatay ako. Lolo Pipo, ako ang isa sa lahi ng mga aswang. Sana huwag mong dagdagan pa ang mga katulad namin kung kasama lang din ang gagawin. Wala kang kwentang aswang. Kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig. Hindi mo kayang talunin ang kagaya ko. Hindi niya kailangan sumunod sa'yo. Ako ang tatapos sa'yo, tanda! Ha! Binasag ko ang bote na may lamang luha ng engkanto at isinaboy ko kay Lolo Pipo. Ang mga aswang na natamaan ng bahagyang liwanag mula sa bote ay nagsigawan at biglang naglaho. Nagulat ako nang bumagsak si Lolo Pipo sa lupa. Umiiyak ng itim na dugo. Si Jelay nakatingin sa akin pero ang mga mata niya unti-unting nawawala ng kulay. Para siyang bumabalik sa pagiging tao. Alam kong matapang siya. Nilalabanan ang sariling kasamaan. Pero nang makita niyang nakatayo pa rin si Lolo Pipo, mas pinakita niya ang tunay na lakas ng isang aswang na may pusong tao. Hindi ba tapos ang lahat? Kailangan mo akong labanan, Jelay. Kung yan ho ang gusto niyo, lalabanan ko kayo! Matiro matibay! Jelay! Baka hindi mo siya kayanin. Malakas ang aswang na yan. Huwag mo akong alalayan, kuya. Kaya ko siya. Umalaga wala ng luha ng engkanto. Hindi na niya mabubuhay ang lahi ng mga aswang. Apo, hayaan mong gawin niya ang gusto niya. Magtiwala ka sa batang yan. Tama ho kayo, Lola. Ang kailangan ko lang ay pagkatiwalaan siya. Malaki na siya at matapang. Alam na niya ang gagawin niya. Ganyan nga, Apo. Magiging maayos ang lahat. Anak! Talunin mo siya! Sinungaling ang halimaw na yan. Hindi pa rin malaya ang nanay mo. Nilinlang niya tayo!
Mga hangal kayo! Kapag puso ang pinairal talaga nagiging mahina! Manahimik ka! Maglaban na lang tayo! Ako na ang unang susugot! Ah! Gamit itong ibinigay na kwintas si Tatay Dodong. Naniniwala ako sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Hindi ko aatras sa laban na to. Hanggat hindi ko sinusubukan ang lahat para iligtas ang mga mahal ko. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Akala mo ba, ang kwintas na yan ang magpapahina sa akin? Nagkakamali ka. Patunayan mo ang pagmamahal mo ay mas malakas kaysa sa aking kasamaan. Sige, laban! Jelay! Huwag ka susuko! Tandaan mo ang sinabi ni Chong Dodong. Ang may dalisay na puso. Yan ang tunay na sandata laban sa kasamaan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, kasama mo kami. Jelay, isipin mo ang iyong ina. Gusto mo pa siyang makasama, hindi ba? Ang bawat luha ng pagmamahal niya magbibigay ng lakas sa iyo. Huwag mo hayaang madungisan niyo ng kasamaan. Ibigay mo ang lahat ng tapang mo, anak. Iangat mo ang kwintas. Isipin mo ang mainit na yakap ng pamilya. Yan ang naghihintay sa'yo. Tapusin mo na siya! Ito ang kwintas ng pag-asa. Ang init ng pagmamahal ni nanay at tatay. Bigyan niyo ako ng lakas. Ang laban na tayo para sa pamilya ko. Hindi pa tapos ang laban. Isasama kita sa katapusan ko. Hindi ka magtatagumpay. Ang Diyos ay kasama namin sa lahat. Ah! Habang nanonood ako, ay napapahanga talaga ako kay Jelay. Nung tumama ang kwintas sa puso ni Lolo Pipo, nagngingit-ngit ang kanyang sigaw at unti-unti siyang bumabalik sa pagiging tao bago tuluyang naglaho. Tumulo pa ang kulay itim na luha mula sa kanyang mga mata. Sariwa pa sa isip ko ang amoy ng sampagita. Alam kong sa wakas, nagapi ng tunay na pagmamahal ang kadiliman. Jelay, ayos ka lang ba? Grabe yung ginawa mo kanina. Sabi ko nga ba, makakaya mong talunin si Lolo Pipo eh. Tinapos mo talaga siya. Di ko alam kung paano ko nagawa yun, kuya. Parang bigla lang ako napuno ng liwanag sa loob. Karamdam ko may gumabay sa akin. Siguro si nanay yun. Anak, salamat sa Diyos. Buhay ka. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kanina. Akala ko mawawala ka na sa akin kagaya ng nanay mo. Pero pinatunayan mo hindi lang dugo ng aswang ang dumataloy sa'yo, kundi katapatan ng isang tao. Ganyan nga po. Ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Ang mahalaga hindi ka sumuko. Alam mo ba, naramdaman kong may isang inang nagdarasal para sa kaligtasan mo. Naramdaman ko rin po si nanay kanina, Lola. Parang naroon lang siya. Nakatingin sa akin at binibigyan ako ng lakas. Iba talaga ang lakas ng pagmamahal ng isang ina para sa anak niya. Hindi lang tapang ang pinakita mo kanina, pati puso. Doon ako mas bubilib sa'yo, Jelay. Ang kwintas na yan, pag-aari ng pamilya natin, gawa sa puro pilak. Isa sa mga kahinaan ng aswang, hindi lang proteksyon, kundi paalala na may pamilya kang hinding-hindi ka iiwan. Lagi ko pong tatandaan yan, Tay. At pangako ko po sa inyo, hindi ko nahayaang madungisan ito. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, biglang bumigat ang dibdib ko hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Jelay na masaya. Hindi siya dapat katakutan dahil sa pagiging dalisay ng puso niya. Ang halimaw na minsang gustong manirahan sa loob niya, pinalitan niya ng tapang at pagmamahal. Ang paligid na kanina'y puno ng sigaw at alingaw-ngaw ng labanan, ngayon ay tahimik na. Hoy mga bayani! Magpahinga na muna kayo! Baka mamaya may sumulpot pa ulit ang kamag-anak ni Lolo Pipo, di na tayo handa ha! Loko talaga tong si Otep. Pero seryoso, salamat ha. Kung di mo sinaboy yung mga asin kanina, baka nakain na rin ako ng aswang na yun. Saka isa pa, ikaw din bayani ka. Lumaban ka kasama namin eh. Uy, syempre.
Alam niyo naman kapag gwapo, kailangan may ambag. Sabihin mo nga sa akin, saan mo banap yung luha ng engkanto na yan? Gusto ko rin magkaroon yun eh. Secret. Mabuti na lang may isa pa akong taguan kaya may reserba pa ako. Ang damot mo naman, Toy. Parang pag-iibig lang yan, Otep. Hindi mo alam kung bakit ka nagmamahal pero ramdam mo yung totoo. Ay aba, kung pag-ibig na ang pinag-uusapan, mas delikado yan kaysa sa laban sa aswang. Pero tama ka po. Ang tapat na puso, yan ang hindi kayang labanan ng kahit anong kadiliman. Salamat sa inyo mga anak. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ito kung wala kayo. Baka tuluyan ang naging halimaw ang anak ko kung sakali. Hindi ko rin po kakayanin kung wala kayo, Tay. Lahat ng tapang ko galing sa pagmamahal nyo eh. Kaya kahit gano'n pa siya kalakas, hindi ako natatakot. Habang nagsasalita si Jelay, ramdam ko ang bigat ng katotohanang nilabanan niya. Ang batang babaeng minsang naging aswang, ngayon ay naging inspirasyon na. Nakikita ko rin sa mga mata ni Chong Dodong ang halong pagod at pag-asang talagang tapos na ang lahat. Pero sa loob ko, alam kong ito pa lang ang simula ng panibagong kwento at panibagong laban namin. Ngunit nagulat kami nang makita namin si Chang Trix. Jelay, anak! Ang tapang-tapang mo! Hindi ko inakala na darating ang araw na makikita kitang ganito katapang at may paninindigan. Nay! Kala ko hindi na ito makikita eh. Salamat nandito ka na, Nay. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ko man may balik ang nakaraan, pero nandito ako para bumawi sa inyo ng tatay mo. Rex, kung gusto mo makasama ang anak natin, pumapayag ako. Alam kong may puso ka ng isang tao. At sana, papatawad mo rin ako. Gusto ko lang na maging buo ang pamilya natin. Dodong, hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad. Tsaka mali yung nakita mo nun. Hindi ko gustong saktan ng anak natin. Pinoprotektahan ko lang siya sa aswang na gustong umatake sa kanya. Tama na ho yan. Lahat ng sakit ng nakaraan tapusin na po natin dito. Ang mahalaga buo po tayo ulit. Grabe, nakakaiyak naman yung tagpong to. Masaya ako para sa inyo, Jelay. Tinupad ng Diyos ang hiling ko na mabuo kayong ulit. Sana kami rin ni Totoy. Kailangan din namin ng happy ending eh. Para naman maramdaman namin yung saysay ng buhay namin. Sus! Love life lang naman ang hanap mo eh. Huwag kang mag-alala, hanapan kita. Aswang o di kaya engkanto. Naku, wag na lang no. Salamat na lang talaga sa lahat-lahat. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanila. Isang pamilya na minsang nabasag. Pero ngayon buo na ulit. Parang ang kwintas ni Jelay, kumikislap habang yakap ni Nanay Trix si Mang Dodong. Kami naman ni Otep at Lola Ningning, tahimik lang na nakamasid. Sa bawat simoy ng hangin, parang may kasamang awit ng pag-asa. Salamat, Panginoon. Ang pagiging halimaw ay napalitan ng biyaya at pagmamahal. So, Totoy, anong plano mo pagkatapos nito? Pagiging manunugis na rin ba kayo? Wala akong plano maging manunugis ha. Mahina ako, baka hindi ko kayanin. Gusto ko lang mamuhay ng normal at tumulong sa mga nangangailangan. Pwede naman kayo maging manunugis eh. Kung sakaling may aswang ulit, di alam niyo na kung sinong kakampi niyo. Tama. Ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa puso. At ang pamilya, kahit anong problema pa yan, basta't sabay-sabay niyong haharapin. Hinding-hindi mabubuwag. Apo, tandaan mo yan ha. Kapag minahal mo sarili mo ng totoo, kahit multo ng nakaraan mo, hindi ka na matatakot. Oo nga, Lola. May kasabihan nga, hindi kailangan maging perpekto para maging tao. Habang sumisilip ang araw sa silangan, unti-unti ring naglalaho ang mga bakas ng labanan. Ang lupang dati puno ng abo,
Ngayon tinutubuan na ng bagong damo. Nakahinga na kami ng maluwag, sabay na ring naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Habang pinagmamasdan ko si Jelay na nakangiti sa tabi ng kanyang mga magulang, alam kong tapos na ang mga paghihirap niya. Sa gitna ng bagong umaga, naramdaman kong totoo nga ang liwanag. Kailanman ay hindi matatalo ng kadiliman. Makalipas ang ilang buwan, ngayon nasa lilim ako ng puno kasama sina Jelay at Otep. Ay, alam nyo, ang tahimik ng baryo ngayon oh. Ang sarap sa tenga ng kanta ng mga ibon. Nakakamiss yung ganitong buhay. Oo nga, Gustong gusto ko yung ganitong katahimikan. At least ngayon, at tanging nasa isip ko na lang kung ilang pirasong saging ang kakainin ko bago ako mabusog. Alam niyo mga kuya, huwag niyong tawanan ang nakaraan natin. Yung mga sugat na natamo natin nun, kundi dahil sa mga yun, baka hindi na natin alam kung paano maging matatag. Aba, lalim naman ang sinabi mo. Pero tama ka. Hindi lahat ng sugat kailangan gamutin agad. Yung iba, kailangan lang natin maramdaman para matutong maghilom. Ayos ka rin, Totoy, humuhugot ka rin Sino ba yung tinutukoy mo? Yung tindera ng kape sa kanto, Loko ka talaga. Pero seryoso kuya Totoy, maging manggagamot na lang kaya tayo. Magpaturo tayo kay Lola Ningning. Maganda yung naisip mo ha. Makakatulong pa tayo sa baryo natin. Ayos yun. Marami-rami na yung magpapagamot at kikita tayo ng marami pera. Baka nga isa sa mga pasyente maging forever ko ba? Kuya Otep, ang plano natin ay tumulong. Hindi magpayaman. Ikaw talaga? Sabi ko nga Aba, mga apo, mukhang abala kayo sa chismisan. Pero natutuwa ko. Sa wakas payapa na ang baryo, ay hindi na ako magigising sa ingay ng pakpak gabi-gabi. Lola, baka mamiss nyo yung mga tunog nun. Naku apo, ang tunay na laban, hindi yung may halimaw sa labas, kundi yung nasa loob natin. Kapag natutunan mong mahalin kahit ang kinatatakutan mo, saka mo lang masasabi na panalo ka na. Kaya po gusto naming matuto mula sa inyo, Lola. Mag-uumpisa ko kaming tumulong sa mga nangangailangan kung papayag kayo. Aba naman, payag ako. Nakatutuwa nga yung mga plano ninyo Lola, marami namang magagandang babae dito, di ba? Umigil ka na nga, Ote. Puro ka babae. Ay naku, tama na nga kayong dalawa. Para kayong aso at pusa Tama yung plano nyo mga apo. Ang bawat pagtatapos ay simula ng pagbabago. Tandaan nyo yan. Masaya kami dahil tinuruan kami ni Lola Ningning ng panggagamot. Masaya na rin dahil muli nang nagsama-sama bilang mag-asawa sina Chong Dodong at Chang Trix. Tiningnan ko sina Jelay at Otep nagtatawanan sa unahan habang ako naman naglalakad sa likod nila. Tahimik pero kontento. Ito ang kwento ng pagmamahal ng isang ina, ng katapangan at ng pagkakaisa para sa pag-ibig. Lubos akong nasisiyahan dahil sa pakikinig ninyo sa mga nangyari sa buhay ko noon. Muli, ako si Totoy at more power sa inyong channel.